Ngayong July 2026, marami sa ating mga kababayan, mga SSS pensioners, mga senior citizen, mga retirado, mga disability pensioner, mga survivor pensioner, at pati na rin ang mga anak at apo na tumutulong sa kanilang mga magulang, ang abala sa paghahanap ng sagot sa parehong tanong. Pumasok na ba ang kanilang pensyon ngayong buwan? Kasama na ba ang tinatawag na ikalawang increase? Bakit may ibang pensioner na nakatanggap na ng dagdag na halaga pero may iba naman na parang wala pang nagbabago sa kanilang account? At kung wala pa talaga sa inyong bank o disbursement account, ano ba ang dapat ninyong gawin? Sa video na ito, dahan-dahan at malinaw nating pag-uusapan ang lahat ng ito para hindi kayo maloko sa maling balita at para alam ninyo kung ano talaga ang totoong sitwasyon. Bago tayo magpatuloy, mahalagang malinawan tayo sa isang bagay. Ang video na ito ay para sa pangkalahatang impormasyon at gabay lamang. Hindi ito opisyal na kumpirmasyon mula sa SSS at hindi rin natin ilalagay dito ang eksaktong petsa ng inyong pensyon, garantisadong halaga o garantisadong pag-apruba dahil iba-iba ang sitwasyon ng bawat pensioner. Ang pinakatamang paraan para malaman ninyo ang inyong sariling status ay sa pamamagitan ng opisyal na SSS website, ng inyong My SSS account, ng opisyal na social media pages ng SSS, ng SSS hotline, ng inyong bangko o disbursement account, o sa pagpunta mismo sa pinakamalapit na SSS branch. Alam natin na para sa maraming pensioner, ang pension ay hindi lang basta pera. Ito ay panggamot, pangkain, pambayad ng bills, pamasahe at tulong sa pamilya. Kaya naman kapag may pagbabago sa release date o may usap-usapan tungkol sa dagdag na halaga, talagang mahalaga ito, lalo na sa mga senior citizen na umaasa sa kanilang buwanang pensyon para sa araw-araw na pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang regular na buwanang pension release ngayong Hulyo 2026. Mahalagang maintindihan na ang oras ng pagpasok ng inyong pensyon ay hindi palaging pareho sa lahat. Depende ito sa inyong release cycle, kung anong petsa kayo nakaschedule tumanggap, kung anong bangko o disbursement account ang gamit ninyo, at kung gaano katagal ang processing time ng bangko ninyo. May epekto rin dito ang mga weekend at holiday dahil kadalasan kapag nahulog sa Sabado-Linggo o holiday ang inaasahang petsa, medyo naaantala ang pagpasok nito. Minsan naman, may karagdagang proseso sa loob ng sistema ng SSS o ng bangko na nagdudulot ng ilang araw na pagkaantala. Kaya kung wala pa sa inyong account ang pensyon ngayong araw na ito, hindi agad ibig sabihin na may problema. Maaaring nasa normal na proseso pa lamang ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ikalawang increase dahil ito ang pinakamaraming tanong sa mga nakaraang linggo. Tulad ng nabalitaan, ang SSS ay may pension reform program na naglalayong magbigay ng unti-unting pagtaas sa pensyon sa loob ng ilang taon. Ayon sa mga opisyal na anunsyo ng SSS, ang pangalawang bahagi o second tranche ng programang ito ay para sa mga retirement at disability pensioner na may karagdagang 10% at para naman sa mga death at survivorship pensioner may karagdagang 5%. Sinabi rin ng SSS na inuna nila ang pag-release nito para sa mga pensioner kung saan ang mga kwalipikadong pensioner bago pa man matapos ang Mayo 2026 ay maaaring nakatanggap na ng dagdag na halaga simula pa noong Hunyo. Samantala, ang mga pensioner naman na nagsimulang tumanggap ng kanilang pensyon sa pagitan ng Hunyo at Agosto 2026 ay inaasahang makakatanggap ng kanilang dagdag na halaga sa Setyembre. Ito ang dahilan kung bakit maaaring may mga pensioner na nakita na ang dagdag sa kanilang pensyon, samantalang may iba naman na parang wala pa. Hindi ibig sabihin nito na may kamalian. Maaaring nasa ibang yugto lamang sila ng proseso, depende sa petsa ng kanilang unang pagtanggap ng pensyon, sa kanilang uri ng pensyon, sa kanilang naitalang kontribusyon, at credited years of service, sa mga naunang adjustment at sa iba pang tuntunin ng SSS. Kaya naman muli nating bibigyang diin, ang halaga at ang oras ng pagpasok ng dagdag na ito ay hindi palaging pareho sa lahat. Mahalaga ring malaman ang pagkakaiba ng ilang termino para hindi tayo maguluhan. Ang regular na buwanang pensyon ay ang inyong karaniwang pensyon na tinatanggap ninyo bawat buwan. Ang ikalawang increase ay ang bagong dagdag na halaga mula sa Pension Reform Program.
May tinatawag ding retroactive adjustment na kung minsan ay ibinibigay para masakop ang naantalang buwan. May delayed crediting naman na nangyayari kapag natagalan ang proseso ng bangko o ng sistema. May karagdagang benepisyo na maaaring hiwalay sa regular na pensyon at mayroon ding tinatawag na bank processing delay na sanhi ng oras na kailangan ng bangko para iproseso ang padalang pondo. Sa kabilang banda, ang online rumor ay iba rin. Ito ay mga balitang kumakalat sa Facebook, TikTok o text message na hindi pa opisyal na kumpirmado ng SSS. Kung wala pa ang inyong pensyon o dagdag na halaga sa inaasahang araw, ito ang ilan sa mga posibleng dahilan. Maaaring nasa proseso pa ang bangko dahil sa dami ng transaksyon. Maaaring nahulog ang petsa sa weekend o holiday. Maaaring hindi aktibo o closed na ang inyong bank account. Maaaring may mali sa detalye ng inyong disbursement account. Maaaring luma na o hindi na updated ang inyong contact information tulad ng mobile number o email address. Maaari ring may hindi tugmang impormasyon sa inyong personal na record o kaya naman ay may pending verification pa mula sa SSS. Kaya bago pa man mag-alala ng husto, ito ang mga dapat ninyong tignan muna. Una, tingnan ninyo ang inyong My SSS account kung may available na impormasyon doon tungkol sa inyong pension. Pangalawa, i-check ninyo ang inyong bank o disbursement account. Pangatlo, siguraduhing tama at updated ang inyong rehistradong mobile number at email address. Pang-apat, alalahanin ninyo ang inyong dating pattern ng pagtanggap ng pensyon noong nakaraang mga buwan para makumpara ninyo kung normal lang ba ang pagkaantala. At panlima, laging bantayan ang mga opisyal na advisory mula mismo sa SSS. Para sa mga senior citizen na hindi gaanong komportable gumamit ng online systems, walang masama kung hihingi kayo ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang kapamilya. Ngunit mahalagang malinawan, huwag kailanman ibahagi ang inyong password, OTP code, bank PIN, SSS login details, o personal na dokumento kaninuman, kahit pasabihin nilang sila ay galing sa SSS o sa bangko. Ang mga tunay na empleyado ng SSS o ng bangko ay hindi kailanman hihingi ng inyong OTP o password sa telepono, text o Facebook message. At dito na tayo dumarating sa isang napakahalagang paalala. Sa panahon ngayon, marami ring kumakalat na fake Facebook post, edited na screenshot, huwad na payout schedule, at fake assistance page na nagpapanggap na opisyal mula sa SSS. May mga scammer din na nagpapadala ng kaduda-dudang text message o gumagawa ng viral na TikTok video na nangangako ng agarang pag-apruba o dagdag na pera. Huwag basta maniwala sa mga ganitong post. Mas mabuting mag-check muna sa opisyal na channel ng SSS bago kayo kumilos. Protektahan ang inyong impormasyon para hindi masayang ang inyong oras at pera. Higit sa lahat, tandaan po natin ito. Huwag kailanman magbayad sa sinumang nangangakong magaranti nila ang inyong ikalawang increase o kaya naman ay mapabilis nila ang pagpasok ng inyong pensyon kapalit ng bayad. Walang sinuman, maging ito man ay individual o pahina sa social media, ang may kapangyarihang pabilisin o igaranti ang inyong benepisyo kapalit ng pera. Ang SSS mismo ang tanging opisyal na autoridad na maaaring magbigay ng tunay na impormasyon tungkol sa inyong pensyon. Kung sakaling kailangan na talaga ninyong makipag-ugnayan sa SSS para sa inyong tanong o alalahanin, mas mabuting maihanda na ninyo agad ang ilang mahahalagang detalye. Kasama rito ang inyong SSS number, isang valid na government ID, buong pangalan bilang pensioner, petsa ng kapanganakan, ang inyong MyTulDoc SSS login kung mayroon, ang inyong rehistradong mobile number at email address, ang detalye ng inyong bank o disbursement account at kung kinakailangan ang mga naunang record ng inyong pensyon. Sa ganitong paraan, mas mabilis at mas maayos ang pagproseso ng inyong tanong. Ngayon, gusto ko sanang malaman kung kayo po ay pensioner o kung mayroon kayong magulang o lolo't lola na SSS pensioner, pumasok na po ba ang inyong July 2026 pension? Napansin niyo na po ba kung mayroong dagdag sa halaga o kayo po ba ay naghihintay pa rin? I-comment po ninyo sa ibaba dahil malaking tulong ito para sa ibang manonood na katulad din ninyo ang sitwasyon at para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa mga totoong karanasan ng ating mga kapwa Pilipino. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga pinakamahalagang paalala. Una, laging suriin ang opisyal na update mula sa SSS. Pangalawa, i-check ang inyong MyTulDoc SSS account.
Pangatlo, tignan din ang inyong bank o disbursement account. Pang-apat, huwag paguluhin ang regular na buwanang pensyon sa bagong ikalawang increase dahil magkaiba ang mga ito. Panlima, mag-ingat laban sa mga scammer at huwag magbayad kaninuman na nangangako ng garantisadong benepisyo. Pang-anim, huwag agad maniwala sa mga hindi opisyal na post sa social media. At panghuli, kung kailangan ng tulong, humingi lamang ng tulong mula sa mga taong tunay ninyong pinagkakatiwalaan o sa mismong opisyal na kawani ng SSS. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto ninyo ng mas maraming update tungkol sa SSS, GSIS, pension release, pension increase, payout schedule, senior citizen benefits, government assistance, at mahahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na update. Kita-kita po tayo sa susunod na video.